Tinanggihan ng tatlong bignin sa dilawan ng proposal o yung mungkahi ni Trillanes na makipag-alyansa sa administrasyon. Pero nung si VP Sara pinag-resign nila, itong mga dilawan ng unang-una ritong malakas ang sigaw at panawagan na magbitiw na nga si Sara, at ang kanilang request ang mas karapat dapat na mapalit diyan, umaupo sa DPD si Leni Robredo. Payag sila dun. At noon ngang magbitiw na nga si VP Inday, VP Sara, lumakas nga lalo yung panahon, lalo ng mga vloggers na mga dilawan na dapat daw na ang mapili at malagay na nga dyan at maluklok sa ahinsya ng DPD si Leni Robredo. Payag sila na si Leni Robredo ilagay ni Pangulong Bongbong Marcos sa DPD bilang kahalili nga ni VP Sara. Nagbitiw ito. Pero anong kaugnayan nito sa sinasabi ko na gusto kong talakayin nga sa araw na ito? Kung bakit tumanggi naman yung mga kasamahan ni Trillanes, si dilawan din to si Trillanes, sa mungkahi niya na magkipag-alyansa sa administrasyon. Kasi ang sistema nila, ang katotohanan sa likod ng mga nangyayaring ito, sa mga galawal, sa mga kilos nila, ang layo lang talaga nila is wasakin, sirain yung unity. Ngayon, natiyak nila na talagang hindi lang basta ito haka-haka nila na sinasabing wala ng unit team. Katulad ng mga pinapalitaw nila nung una na kung ano-ano mga pinapakita nila sa mga, lalo na sa mga vloggers nila na kasi nag-aaway-aaway na. At gano'n na nga nangyari. At ngayon, mas nakumpirma nila na talagang wasak na ang unit team nung magbitiw na si VP Sara sa bilang sekretary nga. Ngayon, mapapansin natin dito, ang dami kong mga napapanood, yung mga dilawang vloggers na mahusay din ito. May mga abogadong arito. Na ngayon natitiyak na nila na sabog na wasak na yung unit team. Ay umaagot ng unti-unti. Katulad na lang ng isang napanood kong abogado, yung si Insurrectos. Umaagot na siya. Minsan siya nagsalita kaya sa rally ng Marcos. Sabi niya, hindi naman talaga kami totally nakikipag-alyansa sa kanya. Meron lang kaming bagay na pinagkakaisahan, lalo na yung sa West Philippines issue, sa war on drugs ni Duterte, makakasama kami rin. Pero sa maraming bagay, hindi kami pwede talaga makiisa sa kanya. Ito ang sinabi niya. Umagot na nga siya. At kaya naman ganito, siyempre pinipreserve natin, sabi niya, pinipreserve natin yung pagiging independente natin. Kung tayo makikipag-alyansa sa administrasyon, mawalan tayo ng lakas ng loob na punahin naman yung mga mali nito. Yun kanyang mga palusot na ngayon. Pero ang katotohanan, bottom line to, marahil yung iba ay nalilito. Bakit nga ganito? Payag sila na sa panawagan nila na si Leni Robredo, lehitimong dilawan ito, ilagay ni Marcos sa bilang DepEd Secretary na kapalit ni Inday Sara. Pero nung yung alok ni Trillanes, yung mukha ni Trillanes na makipag-alyansa para taluhin ang Duterte, tinanggihan naman nila. Kasi nga, layunin lang naman nila talaga bulahin si Marcos na sila talaga nakikisama rito at nakikiisa. Ngayon, natiyak nila na wasak na, wala na talagang unity. Maluwag ito sa kanila ngayon sa mga panahong ito. Talagang hindi naman sila sa katotohanan, hindi naman talaga sila didikit kay Marcos o kakampi. Katulad na ng ibang in fairness naman sa mga ibang vlogger na nagsasabi na para daw aso na humihimod sa mga bagay na isinuka na. Mayroon lang talagang object, umalalim na layunin ang dilawan na ito. Kaya gumagalaw ng gano'n na nagkukunwari na
nakikisama at nakiki-alyansa nga sa administrasyon. Pero ang tunay na dahilan lang, gusto lang talaga nilang wasakin o tiyakin na wala na talagang unity. Ito kaya ang pinakamabigat na nagpahirap sa kanila. Biro mo naman kalahati ang natalo sa kanila. 16 million kay Robredo tapos 32 million sa kalaban niya. At ngayon, natyak na nila, sa ganitong bilang, magkakaroon sila ng laban. Dahil naniniwala kaya sila nilang paso ng ganoong kalaki. Dahil nga nagsanib ito. Ngayong alam nila, natitiyak nila na ito'y wasak na, hiwalay na. Maaari silang makabangon at labanan ng sabayan itong nahati na unit team na ito. Yan ang talagang layunin nila. Yan ang talagang totoong gusto ng Dilawan. Pero kahit kailan talagang Noto Marcos talaga ito, isipin mo yung mga naging mga nakaraan ng mga ito. Katulad na lang itong si Dilima, ito ang nag-file sa Supreme Court na huwag ipalibing ang matandang Marcos sa libingan ng mga bayani. At ito pang si dating Senador Kiko Pangilinan, may panawagan pa na ipapahukay raw niya kahit na ipalibing na ni dating Pangulong Duterte. At pagkatapos sa panahon ito, isasabihin natin at maniniwala tayo na makikipag-alyansa ang mga ito. Yung katotohanan talaga hindi pwede, hindi talaga mangyayari. Sila talaga, nagagamitan lang sila pareho. At ang gustong talaga mangyari ng Dilawan nung dati pa ay mawasak at maghiwala ang unit team na ito. At nang sa ganun, magkaroon sila ng tsansa na banggain ng kahit sino rito. Dahil titiyak nila, meron naman talaga silang suporta. Meron talaga silang community. Yun ang talagang paniniwala nila at ang nasa likod ng mga galawan na ito ng Dilawan.